Hi, ako si Mark Raver Villapuerte at narito ako sa inyong harapan upang magbahagi ng 10 historical landmarks at shrine na matatagpuan dito sa Pilipinas. Umpisahan na natin. Number 1. Intramuros. Ang Intramuros ay isang makasaysayang lugar sa Maynila na kilala bilang Walled City. Itinayo ito noong 1571 ng mga Espanyol bilang sentro ng pamahalaan, relihiyon at edukasyon sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Napapalibutan ito ng matitibay na pader na nagsilbing proteksyon laban sa mga mananakop. Makikita rito ang mga makasaysayang gusali tulad ng Fort Santiago, San Agustin Church at Manila Cathedral. Malaki ang ambag ng Intramuros sa kasaysayan ng Pilipinas bilang sentro ng kapangyarihan at relihiyon sa panahon ng Kastila. Number 2. Rizal Park. Ang Rizal Park, kilala rin bilang Luneta, ay isang tanyag na pambansang liwasan sa Maynila. Ito ay tinayo bilang pagunita kay Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Matatagpuan dito ang Rizal Monument kung saan nakalagak ang kanyang mga labi. Sa lugar ding ito, binaril si Rizal noong Disyembre 30, 1896 na naging mitsa ng revolusyon laban sa mga Espanyol. Isa ito sa pinakamalawak at pinupuntahang parke sa bansa para sa kasaysayan, pagninilay at libangan. Number 3. Banawe Rice Terraces. Matatagpuan ito sa Banawe, Ifugao, sa rehiyon ng Cordillera sa Luzon. Itinayo ito ng mga Ifugao higit 2,000 taon na ang nakalilipas gamit ang simpleng kasangkapan. Kilala ito bilang hagdang-hagdang palayan ng Banawe at tinaguriang ikawalong kababalaghan ng daigdig. Layunin nito ang pagtatanim ng palay sa matarik na kabundukan gamit ang sinaunang sistema ng irigasyon mula sa kagubatan. Isa ito sa mga UNESCO World Heritage Sites at patunay sa katalinuhan, tiyaga at kultura ng mga katutubong Pilipino. Number 4. Cagsawa Ruins. Matatagpuan ito sa Barangay Busay, Daraga Albay, sa rehiyon ng Bicol sa Pilipinas. Ang orihinal na simbahan ay itinayo ng mga Franciscanong misyonero noong 1587 at nasunog ito noong 1636 matapos salakayin ng mga piratang Dutch. Muling itinayo noong 1724 sa ilalim ni Padre Francisco Blanco. Ngunit noong Pebrero 1, 1814, isang malakas na pagsabog ng Bulkang Mayon ang sumira sa simbahan at sa buong bayan ng Cagsawa. Tinatayang 2,000 katawang nasawi na bilang na ang mga nagtangkang sumilong sa loob ng simbahan. Sa ngayon, ang natitirang bahagi ng simbahan, partikular ang kampanaryo, ay kilala ngayon bilang Cagsawa Ruins. Number 5. Mactan Shrine. Matatagpuan ito sa Punta Engaño, Lapu-Lapu City sa isla ng Mactan, Cebu. Ang Mactan Shrine ay itinayo bilang pagunita sa labanan sa Mactan noong Abril 27, 1521, kung saan matagumpay na naipagtanggol ni Dato' Lapu-Lapu at ng kanyang mga mandirigma ang kanilang bayan laban sa mga puwersa ni Ferdinand Magellan, isang Portuges na naglilingkod sa Espanya. Ang mga istrukturang matatagpuan dito ay ang Lapu-Lapu Monument, isang 6 na metrong bronze na estatwa na itinayo noong 1981, at ang Magellan Monument, isang obelisk na itinayo noong 1866 bilang pag-alala kay Magellan. Idineklara itong pambansang dambana sa bisa ng Republic Act No. 5695 noong 1969. Taon-taon ipinagdiriwang dito ang kaduguan sa Mactan, isang reenactment ng labanan. Number 6. Naga Metropolitan Cathedral. Matatagpuan ito sa Elias Angeles Street, Naga City, Camarines Sur. Ang katedral ay kilala rin bilang Metropolitan Cathedral
and Parish of Saint John the Evangelist. Itinatag ang unang simbahan matapos ang pagkakatatag ng Donces of Nueva Cáceres noong 1575 sa bisa ng isang papal bull. Nasunog ang orihinal na estruktura noong 1768 at sinimulan ang konstruksyon ng kasalukuyang katedral noong 1808 sa ilalim ni Bishop Bernardo de la Concepcion at natapos at naitalaga noong 1843. Dumanas ito ng mga pinsala mula sa lindol noong 1820 at 1887, pati na rin sa bagyo noong 1856, ngunit naibalik sa dating anyo sa mga sumunod na taon. Tinuturing ito bilang ina ng mga simbahan sa Bicolandia at ang pinakamalaking simbahan sa Southern Luzon. Noong 1939, binigyan ito ng Level 2 Historical Marker ng Philippine Historical Committee bilang pagkilala sa kahalagahan nito sa kasaysayan. Number 7. Peña Francia Basilica. Matatagpuan sa Barangay Balatas, Naga City, Camarines Sur, ang Basilica ay kilala rin bilang Minor Basilica and National Shrine of Our Lady of Peña Francia. Ang ideya ng pagtatayo ng mas malaking simbahan ay nagsimula noong 1960 sa ilalim ni Archbishop Pedro P. Santos. Sinimula ng konstruksyon noong April 18, 1976 at natapos noong September 1981. Formal itong itinanghal bilang basilika noong May 22, 1985 sa bisa ng direkto mula sa banal na sede. Ang basilika ay tahanan ng imahen ng Our Lady of Peña Francia na inukit noong 1710 sa utos ni Miguel de Covarrubias. Kilala si Ina bilang patrona ng Bicol at sentro ng taunang Peña Francia Festival na dinarayo ng libu-libong deboto mula sa iba't ibang panig ng bansa. Number 8. Our Lady of Peña Francia Shrine. Matatagpuan sa Barangay Peña Francia, Naga City, Camarines Sur, ang shrine ay kilala rin bilang Our Lady of Peña Francia Parish o Old Shrine. Itinatag noong 1711 ni Rev. Miguel Robles de Covarrubias ang paring nagsimula ng debosyon kay Ina sa Bicol. Ang kasalukuyang istruktura ay itinayo noong 1741 sa ilalim ni Bishop Isidro Arevalo at naitalaga noong 1759. Ito ang orihinal na tahanan ng imahen ni Our Lady of Peña Francia na ngayon ay nasa Peña Francia Basilica. Dito nagsimula ang taunang traslasyon prosesyon na bahagi ng Peña Francia Festival tuwing Setyembre. Ang shrine ay mahalagang lugar para sa mga deboto ni Ina lalo na sa panahon ng Peña Francia Festival na itinuturing na isa sa pinakamalaking Marian pilgrimage sa Asia. Number 9. Plaza Rizal. Matatagpuan sa 61 Elias Angeles Street sa gitna ng Naga City, Camarines Sur, ang Plaza Rizal ay isang kilalang poong pasyalan at makasaysayang lugar sa lungsod. Itinayo ang Plaza Rizal bilang pagunita kay Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Kilala ito bilang pinakamatandang plaza sa Naga at nagsilbing sentro ng mga pampublikong pagtitipon, talakayan at mga kultural na kaganapan. Bukod sa pagiging pook pasyalan, ang Plaza Rizal ay nagsilbing lugar para sa mga kultural na aktibidad, pagdiriwang at mga pampublikong pagtitipon na nagpapakita ng mayamang kasaysayan at kultura ng Naga City. Noong June 18, 2020, muling binuksan sa publiko ang na-renovate na Plaza Rizal bilang bahagi ng pagdiriwang ng Charter Anniversary ng Naga City at kaarawan ni Dr. Rizal. Number 10. Plaza 15 Martires. Matatagpuan sa gitna ng Naga City, Camarines Sur, malapit sa San Francisco Church. Itinayo noong 1926 bilang pagunita sa 15 martir ng Bicol, mga Bicolanong pinatay ng mga Kastila noong Enero 4, 1897 dahil sa kanilang ugnayan sa Katipunan pakikilahok sa Rebolusyong Pilipino. Ang monumento ay idinisenyo ni Crispolo Zamora at inukit ni Jose Barcena. Kabilang sa mga martir na sina Gabriel Prieto, Severino Diaz, Inocencio Herrera, Manuel Abella, Domingo Abella, Camilo Jacob, Tomas Prieto, Florencio Lerma, Macario Valentin, Mariano Melgareo, Cornelio Mercado,
Leon Hernandez, Ramon Abella, Mariano Arana at Mariano Ordenanza. Ang plaza ay nagsisilbing paalala ng kabayanihan ng mga Bicolano sa pakikibaka para sa kalayaan. Taon-taon, tuwing Enero 4, ginugunita ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng mga seremonya at programa. Nagustuhan mo ba ang aking video? Salamat sa panonood!